Pag-uusapan po natin ngayon yung lumalalang issue doon sa Smart Corpo. Okay. Hanggang ngayon, hindi pa rin po natatapos yung issue ng red tide. Ganito po yung nangyayari ngayon eh. Bibili ka ng Smart Corpo doon sa seller, and minsan wala pang isang buwan na red tide na. So ang gagawin ni seller, nire-refund yung hindi na consume. O, ganun po yung ginagawa. Yung iba naman, nagsusumbong sa akin na nakabili daw sila sa Shopee, sa Lazada, na wala pang isang buwan, red tide na. Tapos hindi na nila makontak yung seller. So tinakbuhan na. Okay. At dun nga, sa iba naman nagre-refund. Meron din nagre-replace. So maganda kung may replace. Pero ang issue dito, bakit po laging nare-red tide? Ano po ba yung problema? Ngayon, gumawa na ako ng vlogs dyan about mga issue na yan, kung ano yung opinion ko dyan. And ngayon, hindi pa rin to natatapos, ganun pa rin. Nakakaawa na yung ating mga customer. So pati yung mga ibang legit na seller, wala ring magawa. So hindi talaga natin malaman ano ba talaga yung nangyayari dun sa Smart o dun sa account owner. Ba't ba nagkakaganyan? Very limited lang yung ating information dyan eh. So nangyari na rin sa akin yan, na nag-replace ako, laki ng nalugi ko ron kasi yung ni-replace ko na red tide din. So laki ng nalugi, 100,000. Okay. And then ngayon kinontrol ko, hindi muna ako nagre-release kasi nga sa problema na yan. Meron ako ngayong supplier na matagal ko na rin supplier, kasi marami kong naging supplier, pero yung iba hindi ko na kinukuhanan kasi nga yan, red tide. Yung iba hindi naman nag-refund, hindi nag-replace. So meron ako ngayong supplier, kilala kong personal, ano siya, hindi nagkakaproblema, pero maliit lang yung account niya, nasa 100 lang, at hindi na po siya makakuha sa Smart. Yun na lang, 100 na yun ang umiikot. Pero yung 1/4 no nakuha ko, nasa akin. Ngayon kung merong magpapakat o hindi na niya babayaran yung monthly, ngayon yun lang yung pwede kong mai-release. Ngayon merong pumasok na isang new supplier na tinesting ko, kasi talagang napakataas ng demand. Yung mga nagpipiso wifi dito umaasa, lalo na nga yung nasa remote area na walang mga slot ng internet, mataas yung demand ng Smart Corpo. So tinesting ko yung isang, may nag-repair sa akin, nakakilala ko, tinesting ko isang supplier, big supplier, at ako naman sa pagtitesting, umorder ako. Yung pera na inalpasan ko na yon, kahit hindi ko pa masyadong, hindi pa ako nagtitiwala, ano na ako doon, yung okay lang sa akin mawala kasi pan testing lang. Okay, nag-order ako, tinesting ko kung okay, so okay siya, dumating, okay talaga yung SIM. Then yan, kumuha ko ng paunti-unti, kumuha ko ng maramihan, at talaga hindi pa talaga din makuha ko yung buong tiwala ko, kasi kagaya nung dating nangyari, nagka-phobia na tayo dyan, at talagang maayos din namang mga kausap, pero bandang huli nagka-problema. Pero ito, isang supplier na to na dumating, malaking account din, so marami tayong supply na pwedeng makuha. At ito, confident na ako ngayon. Nung last month ko pa to na tinetest, but now I'm confident na pwede natin siyang pagkatiwalaan. Kaya pwede na tayong kumuha ulit ng Smart Corpo na ginagarantiyahan ko po na maaasahan natin. Magkaroon man ng problema, kasi meron isa na nagka-problema recently, within 24 hours pinalitan. So walang sabi-sabi, sinabi ko, ito may problema, nag-report, red tide. Okay, gawa natin ang paraan, pinalitan agad. So tested to at ayos tong kausap. Para sa akin, pwede natin itong pagkatiwalaan. So kung hindi pa kayo nadadala, kung gusto nyo pa rin mag-try, pagkatiwalaan natin, pwede tayong mag-usap, pag-usapan natin, at meron tayong makukuha na Smart Corpo. Okay, so yun yung pwede nating subukan, kasi nga pag na-stop yung business natin, stop din yung kita, stop din yung natin, source of income, pati yung serbisyo natin. Okay, wala naman tayong one choice, baka wala tayong slot sa mga line, hindi tayo makapagpakabit. So ito lang talaga yung ating pinaka pwedeng gawin, at medyo risky nga lang. Okay, so pero pwede nating subukan to, itong bagong supplier,
At nangako naman siya at ginagarantihan niya na kung meron mang magka-problema, papalitan po. Okay, yun po ay pinanghahawakan ko at confident ako ngayon na ilalok sa inyo. Okay, so sa lahat ng gusto pa na subukan uli ang Smart Corpo dun sa mga na red tide. Oy, alam ko yung iba sa inyo dala na rin dahil ilang beses na rin na red tide. Yung iba tinatakasan ng mga supplier. Okay. So isa pa sa pag-usapan natin yung mga problema na na-encounter natin sa ating Fish Wi-Fi. Ngayon, kwento ko lang yung sa akin. Yung sa bahay ko, so dati 2018 nag-start yun. Malakas ang ano doon, smart. Pumapalo yan ng 70 Mbps. Ako pa lang naka-smart noon. Puro globe ang gamit, taga sa amin noon. Kaya malakas noon yung smart. Pero ngayon, naglipatan lahat sa smart. Nakita ko yung sa amin, may mga antena dahil nga nitong mga online class na kailangan ng internet. Ang ginagamit nila smart. Ito na yung problema. Pagdating ng hapon, congested. Yung pong SIM, yung SIM Smart Corpo, talagang alam namang ano dyan. Kasi yung iba nagre-reklamo, ba't ang bagal ng kanyang Smart Corpo, yung mga bagong kuha. So, ang totoo po niyan, ang talagang problema niyan, possible talaga yung location congested. Testingin nyo po, pagka umaga malakas, pagka hapon, gapang, mahina. Okay. Doon po malalaman kung congested or yung SIM ang problema. Pero karaniwan, basta active yung SIM, 4G naman yung signal, mabagal pa rin, congested po yun. So hindi po SIM ang problema, kundi yung location. Ano yung pwede nating gawing solusyon pagka congested? So ito yung ginagawa ko. Pagka bandang hapon, humihina yung smart ko ngayon, sa panahon ngayon, ang ginagawa, ang pwede nating gawin dyan, mag-change tayo ng band, ng frequency. Lilipat tayo kasi pag isang frequency maraming nakakonect, talagang mabagal, nagko-congested. So try nating lumipat ng iba. Ngayon pag lumipat tayo ng iba, hanapin natin doon yung hindi pa congested. Yun, pwede nating magamit. Gumagana yun. Ito baka hindi nyo nalalaman. So pagka yung 4G na signal ay congested o hindi umuusad, ito ginagawa ko talaga dito sa amin pag bandang hapon na, paggabi, mahina na smart. Wala na, ganyan na lang ng ganyan. Pag nag-play ka ng video, ang ginagawa ko, nililipat ko sa 3G. No? Pag nilipat ko sa 3G yun, gumagana siya. Gumagana. Okay? Pwede nyo rin subukan sa inyo na pagka hindi umuusad sa 4G, lipat nyo sa 3G at baka gumana. Kasi dito sa amin, gumagana yung 3G pag congested yung 4G. Okay? Kasi ang daming nakakonek sa 4G, eh sa 3G wala. Kaya doon ako kumukunik, kaya nagagamit pa rin. Okay? Kung hindi ganon, ang pwede pang isang solusyon, dapat meron kayong backup. Kasi kung Smart Corpo at congested sa umaga, hindi naman masyadong maraming gumagamit at mabilis yan. Pag bandang hapon, bumabagal. Ngayon, meron akong backup na Gomo SIM, yung Globe naman. Globe, pwede siyang backup. Mabilis din eh. Yung Globe, maganda ngayon dito sa amin. Pag bandang hapon naman, baliktad naman, bandang hapon yun, mabilis. Paggabi, pagka umaga mahina. So, di tamang-tama. Pagka bumabagal yung smart, maraming customer, siyempre, kailangan alagaan natin, dapat masatisfied sila dun sa mga hinuhulog nila. Dapat meron tayong backup. Meron akong backup na Gomo SIM yun, prepaid. Prepaid yun, yung Gomo SIM na bibili yan sa website nila. Mura lang yun, 199, 25 GB no expiration. Kaya pwede siyang backup. Saka okay din, mabilis din. O kaya naman, pwede mong gawing backup ay yung OD SIM. Kung narinig nyo na yung OD SIM, ako matagal ko nang naririnig yan pero wala akong trusted na supplier. Kaya hindi ako kumukuha niyan. Pero nung narinig ko dito nga sa trusted supplier, meron daw siya, tinesting ko. Pwede siyang backup. Pwedeng backup yung ating OD SIM. Pwedeng personal na gamit, pwede nating backup. Okay. At ang maganda dyan, wala iyang one-time payment, wala iyang monthly, meron yung warranty 6 months. Okay, kung gusto nyo yan, subukan, gawing backup, personal na gamit, want to sawa ka dyan dahil unlimited yan, pero 2 Mbps lang. Okay, pwede tayo dyan, meron tayo dyan. Meron tayong makukuha. Ano pa ba yung pwede natin gawin? Okay, kung kailangan nyo naman ng Globe na plan 1899 ba yun, yung 20 Mbps, meron din tayong makukuhanan yan. Dati maraming naghahanap sa akin yan, pero wala akong maibigay, wala akong trusted na supplier. Pero ngayon meron tayong
makukuha niyan. Ito, maikwento ko lang sa inyo mga kaibigan, about dun sa rate ng wifi. Meron kasi kung isang video binanggit ko yung rate ko. May nag-react, may nag-comment na sabi niya napakamahal daw nung rate ko. Oo. Kasi yung rate ko kasi, yung 1 pesos, yung piso, 3 minutes. Kaya naman ginagawa kong 3 minutes yung piso to discourage them na magulong ng piso kasi mahirap pagbilang. Kaya madaling mapuno. Di ba, kung isa lang yung piso wifi ko, 10 yun. Kaya dinidiscourage ko silang maghulog ng piso. Hindi ko naman disable kasi piso wifi nga yun eh. Kaya hindi natin naalisin yung piso. Kaya binabaan ko na lang to discourage them na maghulog ng piso. Kasi mahirap talaga magbilang. At yung 5 pesos ko 30 minutes. Yung 10 pesos 1 hour. Sabi niya napakamahal daw nung aking rate. Inisip ko baka ito customer kaya namamahalan. Kaya tinanong ko, customer ka ba? Operator ka rin ng bendo? Sabi niya sa akin, nagulat ako sa sagot, operator din daw siya. At maker siya ng bendo. Tapos may mga location din daw siyang pinupwestuhan. Kagaya ng location ko. Napaisip ako, sabi ko, bakit ganun? Namahalan siya. Tama lang yung price na yun. Ngayon, tinanong ko pa siya kung magkano ba yung starting capital mo, magkano ba yung monthly payment mo, kasi gusto kong malaman kung kumikita yung kanya. Kasi yung kanyang rate, tinanong ko yung rate, sumagot naman. Piso niya 8 minutes. Yung 5 piso 2 hours. Yung 5 piso 1 hour. Yung 10 piso 2 hours. Meron siyang promo na 30 pesos 24 hours. Okay, napakamura nun kung sa location nakagaya ng pinaglalagyan ko. Kasi sa mga dead spot malaki ang puhunan. Okay, mura yon. Pero kung yung sinabi niya na mahal yun sa akin, kung ihahambing sa kanya, mahal nga. Pero so i-explain ko yung side ko. At kukunin ko na rin yung opinion nyo. Ano ba? Sa opinion nyo, mahal ba o mura? Mahal ba o tama lang yung aking rate? Pero dun talaga sa rate na yun, malaki talaga yung kita. Kasi explain ko sa inyo yung aking yung collection ko, yung dun sa bundok, dead spot, yun yung rate ko. So ang kinikita ko doon, collection ko talaga doon 10,000. Ang puhunan, halimbawa 2.5 lang yung internet na binabayaran, 10,000, malaki talaga yung kita. Pero tanong, dapat ba mag-guilty ko dahil malaki yung kita? Dapat ba babaan ko pa yung price kasi malaki naman ang kita? So hindi, para sa akin reasonable lang yon. Kasi po yung pricing, so dalawang factor yung pwede nating i-consider sa pricing. Una, kukunin natin yung price based on cost. Halimbawa yung cost nung piso wifi bendo, halimbawa bebenta ako ng bendo, halimbawa yung cost niyan para ma-produce ko ng bendo na yan ay ang cost niyan ay halimbawa ay 10,000. So tutubuan ko lang siya ng halimbawa 50%, 30%, 10, 20%. So ganun po yung pricing. So papatungan mo lang, kukomputin mo yung cost, then papatungan mo ng percentage na gusto mong kita. Isa pa sa pricing ay kino-consider din yung value. O ano yung ibig sabihin ng value? Yung value ng yung product. Halimbawa, yung piso wifi na yan. Kasi po, bundok, dead spot. So, yung mga tao po ron, para makapag-internet, bumababa sila ng bundok 5 km away. So, para makapag-internet sila, ano gagawin? Gagastos sila sa travel. Mayroon silang, yung time nila, gugugulin nila para makapag-internet. Ano pa, maglo-load. Diba? So, malaki yung nagagastos, malaking abala para lang sila makapag-internet dahil malayo yung pupuntahan nila para lang sila makapag-internet, para makatawag, para maka-text. So nung lagyan ko siya ng piso wifi, doon na lang sila sa bahay, nag-i-internet, naghuhulog lang sila ng coin, 10 piso, isang oras. Ngayon magkano yung value nung service ko? Malaki po. Ang value po niyan ay yung natipid niya na oras, natipid niya pera, natipid niya na hindi na sayang yung panahon dahil kailangan pang magpunta sa malayo. So mataas po yung value ng serbisyo kasi po malaking tulong, malaki yung natipid. Ganun po, kaya hindi tayo guilty kung sakaling malaki yung kita natin kasi yung pricing natin based on value. Okay? Marami pong hindi nakakaintindi niya na customer and maging yung mga ibang
negosyanteng nag-i-start sa kanilang business. Ganun po yun. Kaya yung iba sasabihin, ang mahal naman. Oo. If you think the price is too high, think again. Okay. Kasi dalawa po yung factor para sa pricing. Yung value at saka yung cost. Okay. Sana malinaw po sa inyo yan kung kayo magkakaroon ng business, meron kayong i-offer na product. So dalawa yung i-consider nyo, yung cost at saka yung value ng product nyo. At ito, sundan natin yung sinabi nung nag-comment, nag-react, sabi niya mahal. Okay, sige, sundan natin. Ituusin ko muna, ang capital ko kasi sa ganung location, dead spot, ay 42,000 yung starting capital. Ngayon, ang monthly sa internet 2.5. Okay, atusin natin kung kailan natin mababawi yung ating puhunan, yung return on investment. Ganito po yun. Ang monthly na kino-collect namin ay 10,000. Hindi bumababa ron, tumataas pa. Okay, pagpalagay na natin 10,000. Ngayon, yung 10,000, babawasan natin ng 2.5 dahil sa internet. Dun sa 7.5 na matitira, maghahati kami nung aking business partner na pinagpwestuhan ko. Ang usapan namin 60-40 dun sa kita. Ngayon, ang 60% nung 7.5, 4,500. Okay? Ngayon, ang budget ko para sa maintenance saka sa operational expense 1,000. Kinakaltas ko yun 1,000. So pagka kayo mahalaga po yun pag kayo may piso wifi nag-ooperate kayo. So napakahalaga po na merong budget sa maintenance. Kagaya po nung nangyari nitong nakaraang araw, bumagyo. Nasira yung mga parabolic ko. Okay? Nabasa yung mga bento. Nasira. Kung wala akong budget na pamalit doon, di ba anong mangyayari doon sa serbisyo ko? May stop. Di pati yung pasok ng pera, may stop. Kaya mahalaga po kung na yung kinita natin, hindi kita yon. Dapat meron tayong nakabukod para sa maintenance. Para pag nagkaroon ng aberya, nagkaroon ng problema, agad-agad nating mare-resolve. Ganun po yon. Kaya kung kayo nag-ooperate ng kahit anong business, o piso wifi business din ninyo, so huwag nyo gastusin lahat yung kita. Magtabi kayo para sa emergency o para sa maintenance. Ngayon, kung ibabawas natin yung 1,000 maintenance operational expenses, so may matitira sa akin 3,500, yun yung kita. Doon sa kita na yun, tatlong bagay yung pwedeng gawin. So number 1, yung kinita natin, gastusin na natin. Ibili natin ng mga kailangan natin, mga needs natin, mga kung ano-ano, bilhin na natin, gastusin natin. So yun yung pwede mong gawin doon sa kita. Number 2, pwede mong gawin doon, itabi mo, ipunin mo para mabili mo yung dream car mo, para mabili mo yung dream house mo. Number 3 na pwede mong gawin doon ay i-reinvest mo. I-reinvest mo doon para sa negosyo mo, sa improvement ng yung negosyo, o kaya naman reinvest mo pa sa another service, another business, ganon. Iyon ay kung gusto mong yumaman. Ganon ang gawin mo, mag-reinvest ka ng mag-reinvest. Huwag mong gastusin kung saan yung kinita mo, i-reinvest mo pa rin sa improvement ng negosyo mo or i-reinvest mo sa another business. So, kung gusto mong yumaman, ganon ang gawin mo. Kung gusto mong magkaroon ng contribution sa economy, ganun ang gawin mo. Kung gusto mong magkaroon ng legacy, ipapamana mo yung kayamanan sa mga henerasyon, sa susunod na henerasyon, sa mga apo mo, ganun ang gawin mo. Kung gusto mong makatulong sa maraming tao, milyong tao, ganun ang gawin mo. Magpayaman ka. Kung gusto mong makapagbigay ng maraming trabaho, yon, ganun ang gawin mo. Magpayaman ka. Yung mga kinikita mo, wag mong gastusin, i-reinvest mo sa mga negosyo. Kasi doon, kagaya ni Henry C., ilang milyon ang nabigyan niya ng hanap buhay. Ilang milyon ang napagsiserbisyuhan niya, di ba? Napakarami, ganun. At di ba? Si Henry si pa lagi pang bukang bibig ng mga motivational speaker, ginagawang magandang halimbawa. Kung gusto mo ganun, yun, ganun ang gawin mo, reinvest ka. Kung gusto mo yung number 1, kung gusto mo ay kumain ng 3 beses isang araw, ayaw mo namang yumaman, gusto mo simpleng buhay lang, ayun, gawin mo yung number 1. Saka yung number 2 para
simpleng buhay lang. Okay? Kung yun ang gusto mo, gastusin mo agad yung kinikita mo. Kaya naman ibili mo ng luho. Ipunin mo, ibili mo ng luho. Kung ayaw mong yumaman, kung kasi baka ang mindset mo ay kapapanood mo ng mga pelikula, mga telenovela, doon laging ang kontrabida mayaman, ang mabuti yung mahirap. Kaya feeling mo masama maging mayaman. Kaya naman kung ang katwiran mo yung yaman di naman madadala sa langit, yun nga, ganun ang gawin mo. Yung mga kinita mo, gastusin mo agad kung saan saan. Okay ba mga, may natutunan ba? Okay, so okay, maraming salamat. And hindi ko pa natapos i-explain yung aking okay, starting capital 42,000. Ang collection monthly 10,000. Babawasan ng internet connection 2,575 matitira. Kukunin yung 60% sa akin 4,500, ileles yung 1,000 operational expense at saka yung para sa maintenance. Ang matitira 3,500. Doon sa 3,500 na yon ay doon sa 3,500 na yon, yun yung kukumpute natin kung ilang buwan natin mababawi yung 42,000. Ilang buwan kaya yun para maka 42,000 tayo, 3,500. Siguro 10 isang taon. Isang taon babalik yung puhunan mo. Okay, doon sa rate na sinasabi ko. Isang taon. Yung rate na sabi nung nung nag-comment mahal daw. Ngayon kung susundan natin siya, yung rate niya ang ginawa ko para hindi mahal, para mura. Ano mangyayari? Mababawasan yung kita ng 50%. Halip na 10,000 magiging 5,000 na lang. Halip na mabawi ko yung puhunan ko sa loob ng isang taon, magiging 2 years. So kung susundan natin yung sinabi niyang rate na 30 pesos one day, yung 10 pesos ay 2 hours. So ganon. Kung ganon ang mangyayari, parang hindi na profitable yon kasi marami pang pwedeng mangyari sa loob ng 2 years. Marami pang pwede tayong maging problema kasi kagaya nga niyang smart core po na yan, masira yung bendo, marami mawala ng signal, mawala ng internet, marami pwedeng mangyari sa 2 years. Napakatagal nun para sa ROI sa laki ng iyong puhunan. Kaya para sa akin reasonable lang yung aking rate at hindi po yun mahal, tama lang po yun. Kahit malaki kita, tama lang po yun dahil yung serbisyo ko ay yung rate nun ay binis ko sa value. Malaki yung naitulong dun sa community. Siya nga pala, meron akong offer dun sa lahat ng hindi techie, dun sa walang time pag-aralan pa yung mga spec, mga technicalities ng Wi-Fi business at walang alam dun sa Wi-Fi business, about business side, walang alam sa technical. Meron akong offer sa inyo kung ikaw yan. Meron akong binubuo na Wi-Fi business mentoring program. Ang aking ituturo kasi po ang aking ngayon ang na-achieve ko na ngayon kasi noon nung ako'y empleyado, ang problema ko wala akong time, wala akong money. Baon ako sa utang, trabaho ng trabaho, hindi makagala, basta walang time, wala pang pera. Kasi yung sasahudin binabayad lang sa utang. Yun yung problema ko noon. Ngayon na-solve yan nung ako ay simulang mag-piso Wi-Fi business. Ngayon meron akong 10, lahat profitable. Passive income po yun kasi monthly ko lang yung pinupuntahan, nagbibilang lang ako ng barya. Ngayon meron ako kahit papanong money, meron na akong time, di ba? Yun yung gusto kong ituro. Kung gusto nyo rin ganun or anuman yung reason ninyo, kung gusto nyong ma-achieve din, makapag-set up ng 10 unit na profitable na Wi-Fi business, matutulungan ko po kayo dyan. Yun po yung gagawin ko dun sa mentoring program. At kapag kabilang ka sa mentoring program, so meron akong mga offer na tsak na magugustuhan ninyo at hindi nyo tatanggihan. Okay? Pero, bago ko sabihin yung offer, ay bibigyan ko kayo ng isang example na bonus lang to. If ikaw kabilang dun sa mentoring program, bibigyan kita ng isang sample na bonus. Di ba? Instead na sa akin ka bumili ng piso Wi-Fi, kapag ikaw ay kabilang sa mentoring program, i-refer kita dun sa legit, mapagkakatiwalaan na supplier ng
maker ng piso wifi. I-repair kita doon. Instead na, ang bigay ko kasi dyan, pag sa akin kabibili, 17,500 yung local brand. Pero, pag kasama ka sa mentoring program, makukuha mo lang yan ng 11,000. Kasi direct ka sa kanya, i-repair kita dun sa aking trusted na supplier. Okay? So, isa sa bonus na yan. Ngayon, kung ang kailangan mo i-package, kailangan mo ng bukod sa bendo, kailangan mo ng internet connection, may package ako niyan, 25,000 eh. Pero, kapag kasama ka sa mentoring program, di ba, hindi ka magbabayad ng 25,000 para sa package na yan. Bakit? Kasi i-repair kita sa supplier ng bendo, sa supplier ng anting internet connection. So, halip na 25,000 ang babayaran mo, nasa 16,500 na lang. So, napakalaki ng natipid mo. Basta member ka, basta kabilang ka sa mentoring program. And isa pa, di ba, may monthly po yung internet. Pag sa akin ka nagma-monthly 2.5, pero pag kabilang ka sa mentoring program, direct ka kasi sa supplier natin, ang ima-monthly mo lang ay 2-3. So you save 200 pesos every month. Mapakalaking bagay nun. Ngayon, kung dead spot yung paglalagyan mo, kakailanganin mo ng parabolic antenna. Pag sa akin ka bumili niyan, 10,000 ang benta ko niyan. Pero pagka kabilang ka sa mentoring program, i-repair kita dun sa aking mapagkakatiwalaan at legit na supplier, makukuha mo lang sa kanya ng 7,000. You save 3,000 para sa parabolic. So yun yung mga bonuses ko para dun sa mentoring program. To know more about mentoring program, maglalagay ako ng link dyan sa baba kasi merong gagawin muna ako na online event. So, may mga i-discuss ako about Wi-Fi business, about business side. So, pagka naka-attend ka ron at tinapos mo yun, nun pa lang magkakaroon ka ng opportunity na mapabilang dun sa mentoring program. Kaya abangan mo yun. At lalagay ako dyan ng registration form. Meron dyan link sa description. I-click mo lang yun, then mag-register ka. Send mo yung info mo, and then pag malapit na yung event, mano-notify kita at siguradong maka-attend ka para ma-avail mo yung mga bonuses and mabigyan kita ng instruction paano ba tayo mapapabilang dito sa tinatawag nating mentoring program. So yun lang po muna. Okay, nagpapa-shoutout nga po pala si Sir Jerry Tapdasan. So shoutout Sir, ingat lagi at maraming salamat po sa inyo Sir Jerry Tapdasan. Okay, marami pong salamat. Medyo mahaba ng ating vlogs. Ay, bye-bye na po.